Sinalakay ng mga pulis ang pagawaan ng food colors sa Valenzuela dahil sa kawalan ng lisensya. Pero nang pasukin ito, hindi lang pala lisensya ang sablay ng pabrika. Ikwento mo, Marian Alviar. Iniipis na mga gamit, sako-sako mga bulok na asukal at konti-container na mga kimikal. Ito ang kondisyon ng niraid na pabrika ng food coloring sa Valenzuela na Achievers Trading. Itinimbre raw sa mga pulis na walang lisensya para mag-operate ang nasabing factory. Walang license, nagalo ng lipat ang Achievers Trading sa lugar na ito. Nakita rin ang mga kimikal na inihahalo sa asukal gaya ng caustic soda flakes o sodium hydroxide na karaniwang ginagamit na sangkap sa paggawa ng samon at panglinis ng radiator ng sasakyan. Pwede naman daw itong ihalo sa pagkain pero kailangan pa ng approval ng Food and Drug Administration. Paliwanag na may-ari ng pabrika, matagal na silang may pending application sa Food and Drug Administration. Malilinis pong asukal, nakita ko naman ninyo. Pasako pa lang, malinis na. Tingnan nyo pa yung loob niyan. Pero bukod dito, nagre-reklamo rin daw ang mga katabing bahay dahil sa usok na ibinubuga mula sa pabrika. Pero palaban pa rin ang may-ari. Hindi sila nakikinabang siguro dito sa amin. Naghahanap buhay kami. Maghanap buhay sila. Kinumpiska ng CIDG ang mga asukal at iba pang kemikal sa pabrika habang mahaharap sa kaukulang kaso ang may-ari nito. Marian Alviar, News 5. Nahuli ang dalawang Malaysian national na nagtangka raw magpuslit ng shabu sa bansa. Ang halaga ng epektos aabot daw sa 30 million pesos. Naharang sa NAIA Terminal 2 ang mga suspect na sina Shandara Nadararahan at Tamil Selvi Velu. Galing daw Hong Kong ang dalawa at sinabi sa customs official na mag-overnight lang sila sa Maynila para mag-honeymoon. Dito na binusisi ang kanilang bagahe kaya nadiskubre ang 6 na kilong shabu. Pero palusot ng dalawa, pinadala lang daw ng Chinese travel agent ang kanilang mga bagahe. Hawak na ng PIDEA ang mga suspect at sasampahan ng kaukulang kaso. Patay sa pamamaril kainang alas 2 ng hapon ng isang lalaki sa barangay Santa Ana, Taguig. 4 na tama ng bala ang tumama sa ulo at likod ni Estereo Humawid. Kwento na nakakita, bigla na lang bumagsak ang biktima matapos ang 4 na putok. Maging saraw ay pinagbabaril din ng suspect pero swerte hindi naman tinamaan. Agad tumakas ang gunman sa kaya nakaabang na motor ng kasabwat. Wala pa nakikitang motibo ang mga otoridad. Tigil muna ang paghahanap sa 3 pang pasahero ng tumagilid na MV Josil 2 sa El Nido, Palawan. Pero dahil sa trahedya na sinabayan pa ng bagyong Butchoy, ipinagbawal na rin muna ang island hopping doon. Ikwento mo, Edison Reyes. Ang malaparaisong ganda ng El Nido ang binabalik-balikan ng mga turista, mapa Pinoy man o dayuhan. Pero ngayon, makikitang nakatenga ang mga bangka sa Pampang. Ipinagbawal kasi ng Coast Guard ang pagpunta sa mga sikat na Paradise at Cadlaw Island. Yan ay dahil sa paglubog ng MV Josel noong Martes na sinundan pa ng masamang panahon. I'm stuck here. Okay. But I'm keep waiting. Bali yung iba po nag-walk out na rin po, bumalik na ng Puerto Princesa dahil yung iba nga hindi na rin makakapag-island hopping dito sa amin. Hindi rin makabiyahe ang mga barko dahil sa malalaking alon. Kaya ang ilang tripulante, nagkabit na ng duyang para may matulugan. Si Nanay Mirna at kanyang anak na si Jom na Ma'am, kasamang nasa 20 pang pasero na biyaheng Coron, halos 1 linggo ng stranded sa pantalan ng El Nido. Ang resulta, 1 linggo ng absence sa school si Jom, 1 linggo na rin daw silang hindi naliligo at kinakapos na sila sa pera. Yung budget po namin hanggang ngayon na lang tanghalian po. 100 na lang po yung pera namin natitira. Kung hanggang Martes pa po, edi walang-wala na po talaga. Stranded na yan, dapat sagutin ng shipping company. Okay. Epekto raw ng subasco o malakas na hanging habagat ang masamang panahon dito sa Palawan. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang paghahanap sa 3 pang pasaherong nawawala ng lumubog na barko. Ang barkong ito ang gagamitin ng mga otoridad para sisirin ang lugar kung saan pinaniniwala lumubog ang MV Josel. Pero dahil sa masamang panahon, naiinip man daw sila, wala silang magagawa kundi maghintay. Mula rito sa Palawan, Edison Reyes, News 5. Samantala, matapos ang 3 araw, natagpuan at nakilala na ang bangkay na isang ginang na tumalon daw mula sa barko habang nasa gitna ng karagatan.
Natagpuan ang bangkay ni Maria Gretchen Enas sa baybayin ng Leyte kaninang madaling araw. Halos himatayin ang nanay ni Enas habang halatang na-shock ang kanyang mister. Kwento ng kapwa pasahero, napansin silang palisa at mukhang nagka-nervous breakdown si Enas habang bumabiyahe pa Cebu. Inalerto raw nila ang crew ng sinakyang MV Pilipinas para bantayan ang ginang pero mukhang binaliwala raw ito. Sinisisi ng pamilya ang kumpanyang may-ari ng barko ng Cocalyong Lines dahil nagkulang daw ang mga tauhan nito. Umatras muna ang dalawang barko ng Pilipinas na nakaposte sa Scarborough Shoal. Sabi ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nag-utos sa pag-pull out ng Coast Guard vessel at barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bunso daw ito ng masamang panahon dahil sa bagyong Butchoy. Oras na gumanda ang panahon ay pag-aaralan daw ni Pinoy kung pababalikin muli ang mga barko. Nangako naman ang China na aalisin ang 7 patrol at fishing boats nito sa Scarborough at makikipag-usap muna sa Pilipinas para sa susunod nilang hakbang. Kabado ang mga taga-Ifugao Province na baka kapusin ang supply nila ng baboy matapos kumalat ang hog cholera. Kaya naman sinimulan ng bakunahan ang mga baboy sa probinsya. Ikwento mo, James Beltran. Malusog mang tignan ang mga baboy na ito sa Figueres, Salamut, Ifugao. Hindi pa rin sila nakaligtas sa bakuna kontra cholera. Virus din na pinahina yan. Oo, pag nasaksak sa katawan, darating na yung talagang virus, lalabanan na ng bakuna. Buwan pa lang kasi ng Hunyo, umabot na sa 70 baboy ang namatay dito sa probinsya dahil sa hog cholera. Pinakatinamaan dito ang Banang Lamut na pangunahing pinagkukunan pa naman ng mga baboy sa buong probinsya. Kabado tuloy ang mga hog raiser na baka hindi sumapat ang supply sa karne ng baboy lalo't papalapit pa ang piyesta nila. Sa kultura, pag may namatay na pinupunta ron. Pangkatay. Oo. Dahil sa hog cholera, pinagbawal na ang paglabas-masok ng baboy sa Lamut. That there was an alleged outbreak of hog cholera. And so I instructed them that we must have to stop the livestock marketing. Sabi naman ng Department of Health, ligtas pa rin naman kainin ng tao ang karneng may hog cholera. Pero kailangang ingatan na huwag masama sa pagkain o inumin na mahayop ang pinaghugasan ng apektadong karne dahil ito ang maging mitsa ng pagkalat ng virus. Mula sa Ifugao, James Beltran, News 5. Stuntman, tinawid ang Niagara Falls gamit lang ang lubid. Lalaki sa Pakistan may 20 anak. At mga aso bumida na rin sa video ng sikat na kantang Call Me Maybe. Trish Roque, ikwento mo. Makapigil hininga ang ginawang pagtawid ng isang stuntman mula Amerika papuntang Canada. Naglakad lang naman kasi sa isang alambre si Nick Walenda para tawirin ang Niagara Falls. Halos kalahating oras lang tinawid ni Walenda ang 500 metrong distansya. Yan ay kahit pa madilim at malakas ang hangin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may tumawid sa Niagara Falls gamit ang tightrope. Excited na ang taga-Pakistan na daddy na si Momand para bukas. 20 anak kasi ang babati sa kanya ng Happy Father's Day. Masaya naman ang pamilya kahit medyo hikahos ang kanilang pamumuhay. Yun nga lang, medyo madalas silang magkatampuhan dahil laging nalilito ang tatay nila sa kanilang mga pangalan. Click na click ngayon sa internet ang pet parody ng sikat na kantang Call Me Maybe. Kita sa video ang isang lovesick na aso na parang kumakanta habang pinapanood ang macho nitong crush na isa ring doggy. Kunwari pang naligo ang girl na doggy sa harap ng crush nito para mapansin. Starring din sa video ang isang kitty na parang nagpapiano. Trish Roque, News 5. Susunod sa aksyon, bilang ng tinamaan ng cholera sa Virac, Catanduanes, patuloy sa pagtaas. Mga bilanggo sa Bilibid, nagpasiklaban sa pagluluto. At Comedy King Dolphy nasa ICU pa rin pero nakapag-celebrate na ng Father's Day.